So, kailan ka matutong humarap sa problema? Kapag matanda ka na? Kapag 40 years old ka na hindi mo na kaya hanggang tingin ka na lang, ganon? Sige, may sabihin ako sa'yo. Sige, sige. Kinig kayo, guys. Sige, since di ba na-open mo na rin naman yung mga ganyang bagay. Ikaw, pag ikaw yung nasa sitwasyon ko, halimbawa, based on my experience na rin to ha. Okay. Kung yung lalaki, di ba, nag-cheat na siya. Tapos, ngayon, yung lalaki na yun, nasa relasyon pa kayo, may dinidate na siya na iba. Tapos nalaman mo yun dahil sa pag-iimbestiga mo din. Ayaw niya yung sabihin sa'yo kahit na alam mo na, pinapaamin mo ganyan. Tapos hanggang sa may pinakita ka na ng proof, sa kanya lang sinabi yung totoo na meron na siyang ibang nagugustuhan. Ngayon, pinapili mo siya. Siyempre, hindi naman pwedeng magmahal ka ng dalawang tao, di ba? Dapat Tama. kailangan mong mamili. Tapos, ang sabi niya sa akin, hindi naman siya magmamahal ng iba kung mahal niya pa yung nauna. So, alam ko na yung sagot doon. So, pinapili ko na siya, kailangan mong mamili. Isa sa amin, dalawa. Hindi ka pwedeng magmahal ng dalawang tao, di ba? Kasi syempre, may masasaktan at masasaktan dyan. Pero ang sinasabi niya sa akin, hanggat kaya ko pa daw, tiisin ko, baka daw magbago siya. So sabi ko, hindi pwedeng gano'n. Hindi sa lahat ng oras. May Kaya reason ko yan bakit nangyari yan. Kaya ko magpaka-martyr. Alam ko naman, siguro, nagkataon lang, hindi naman, kasi may mga pagkakataon na nagkakabangayan kayo, nagkakatampuhan kayo, may mga times na nagpapakomfort siya sa iba. So, siguro, anin ko din na siguro may mga pagkukulang akong ganun, kaya naghahanap siya ng comfort sa iba. Pero, hindi yun, di ba, dapat yung reason na maghanap ka ng iba para, di ba, mapunan yung pangangailangan mo. Pwede nyo naman pag-usapan, di ba? Bago kang... Sinasabi ko naman sa kanya, na parang kung hindi mo na ako gusto or talagang sabihin mo na yun, wag ka nang parang gumawa ng kalokohan. Saka mo sasabihin sa akin yung totoo na hindi mo na ako gusto or mahal. So, para sa'yo yun. So, kasi kapag naramdaman mo na gano'n na yung partner mo, kasi ikaw yung nauna eh. 'Di ba? So, kumbaga, ikaw yung original. Kapag naramdaman mo na ganyan na yung partner mo, humanap ka ng paraan kung paano mo mabawi yung atensyon na kinuha ng iba. Kasi aminado tayo sa sarili natin na minsan may mga pagkukulang tayo kasi hindi maghahanap yan o hindi magpapakomfort yan sa iba kung wala kang pagkukulang o wala kang pagkakamali. Tama? Ika nga, sabi mo kanina, meron kang mga pagkakamali at ikaw lang ang nakakaalam nun. Ngayon, kapag naramdaman mo na gano'n na yung partner mo, hindi naman agad mawawala yung pagmamahal nun eh. 'Di ba? So, alamin mo kung ano yung mga pagkakamali mo. Pero Then, yun na yun, nilaban ko pa naman yun. Nilaban ko pa naman yung TPJ, kaya nga naka-apat na beses, di ba? ano ka, Naka-apat na beses ako apat na pakiklaro. beses ako nagpatawad. Ay, patawad guys ha, patawad. Pakiklaro kasi may... Apat na beses ako nagpatawad. So, hindi siya isang beses lang, dalawa, or apat, madaming beses siya. So, minsan sabay-sabay, gano'n. Sabay-sabay ang... So, sabay-sabay yung mga babae, gano'n, Ba, na matindi. kinachat niya or Okay. nakausap, gano'n. So, talagang binigay ko rin naman yung best ko sa relationship. Kaya, wala din akong dapat pagsisihan kasi binigay ko din naman yung pangunawa, pagpapasensya sa tao. Okay. Pero syempre, 'di ba? Hindi lahat ay may hangganan. Kumbaga, hindi naman sa lahat ng oras makakayanan natin kasi mahirap na kapag inubos mo masyado yung lahat-lahat sa'yo sa isang tao, tapos paano ka pa makakapagbigay sa next na taong mamahalin mo? Kasi kumbaga, lahat ng trust, lahat na binigay mo na dun sa past mo, tapos wala ka nang halos maibigay sa kung sino man yung magiging present mo. Tapos puro na pagdududa yung
maaano mo sa kanya kasi grabe na yung trust issues mo. Ganun. Okay. So, isa lang masasabi ko sa mga babae nga nasaktan at iniwan. Chinito pa more. Guys, chinito pa Uy, more. hindi yan sinito. Like, Ano? sinito. Ulitin Yun ko. lang yung gusto ko, pero hindi yun yung mga nagiging, ano ko. Ulitin ko guys sa mga babaeng nasasaktan at iniwan, gwapo pa more. Huwag mo sabihin, di rin gwapo yan. Napakalupit. Diba? So, normal. So, bakit tayo binibigyan ng mga ganyang klaseng problema? So, normal yun. No? Pasalamat tayo sa kanila kasi dumaan sila sa buhay natin. No? Hindi Thankful ka porket pa na rin. hindi porket na naging ex mo sila o halimbawa ako may naging ex ako o may nakasalamuha ako. We need to say thank you. Bakit? Kasi sila yung nagiging guide o reference standard natin, no? Para matuto tayo. Oo, nasaktan tayo. Tama. Nasaktan tayo. Pero yung sakit na yon, yun yung magiging way para maging matatag tayo. O matuto sa mga pinagdaanan natin sa buhay. 'Di ba? Siyempre sila yung magiging standard natin, no? Pero wag naman sana na pag dumating sa point na pag nagkaroon ka ng panibagong karelasyon, ay isisi mo na yung kumbaga bumabalik yung mga aura na pinagdaanan nyo. Halimbawa, yun yung laging pinupuntahan nyo. Wag tayo dun kasi nandyan yung dito kami lagi ng ex ko eh. 'Di ba? Ganun yung babae, 'di ba? Halimbawa, mahilig kayo ng ex mo kumain ng spaghetti tapos kumain lang kayo ng bago mo spaghetti. Ayoko kasi ito yung kinakain ng ex natin. 'Di ba? 'Di ba ganun yung babae, 'di ba? Sino relate dyan, guys? Totoo 'yan. 'Di ba yung sumasalo yung bago sa kasalanan ng nakaraan mo? Yun kasi ang Tapos, kadalasan na nangyari. Pero sana wag naman ganun kasi hindi naman kasalanan ng bago, 'di ba? Kasalanan yun ng nakaraan mo eh. Tapos yung magsasuffer yung bago na nagpaparamdam sa'yo. hello, sir. Kalma lang. Bigla ko na lang nag-end live eh. Bigla mo na lang So kailangan pala magpaalam. anong paalam mo. Wala yun guys. Pag sa amin mga robot, tatrabaho kami kitulog. Hello. Diba? Yes. So ganun lang yun. So ikaw ba bilang isang iniwan, nasaktan, Oh. sa ngayon ba si Ma'am Jessie ay ready nang mahal ulit? Hindi pa ba? Hindi. Ikaw ba may nagugustuhan na lalaki pero yung tipong gusto mo pero hindi niya alam? Meron naman nandiligaw, pero pag halimbawa, meron akong nakita na parang red flag, parang ayaw ko na agad. Hindi ko na, kahit na parang sa umpisa, goods naman siya, tapos parang patagal ng patagal. Parang, Kapag kasi ang lalaki, para sa akin being isang lalaki, kapag pinakitaan ka ng magandang kalooban sa una, no, mag-isip ka muna. Kasi ang lalaki kapag gusto ka, lahat ng mabuti sa kanya ipapakita niya. 'Di ba? Kasi wala namang lalaki na papakitaan ka ng masama kung gusto ka niya, 'di ba? totoo. Meron kasing dalawang klaseng pagkagusto, Ma'am Jessie. Maaaring gusto ka niya dahil mahal na mahal ka talaga niya, o gusto ka niya dahil gusto ka lang niya makuha. 'Di ba? Madi-differentiate mo naman yan kasi based naman sa na-experience mo. So, alam mo na paano No, malaman yung gusto ng lalaki lang or talagang gusto ka talagang i-pursue. Kasi karamihan ng mga lalaki na parang gusto nila sila yung alagaan. Parang may mga nakausap kasi ako before na parang, halimbawa, nakakausap mo pa lang, tapos parang parang antayin mo muna akong makatulog bago ka, parang, Ako pa ang kailangan sa'yo, adjust?
Natuturn off ako sa gano'n, TVJ. So, Yung tipo, ayaw mo sa ganon, yung kailangan baunan talaga. hindi, ayaw ko nung yung parang, di ba, ikaw ang nandiligaw, tapos parang ang gusto niya, parang ikaw pa yung mag-take ng effort sa kanya. Hindi man pwede yun. Yung katulad niya na, magsalita lang daw ako ng magsalita kasi daw, ang ganda daw ng boses mo, nakakaantok daw. Ay, nata-turn off na ako agad sa ganun. So guys, kapag kayo nanligaw dito, huwag niyong pasalitain. Tahimik lang dapat, ha? Okay? Kasi hindi rin siya masyado nagsasalita, tapos ikaw pa yung nagbi-build ng topic. Ay, tanga yun. Nakakatulog ko. Diba? Parang ikaw, Sa mga ano dyan guys, sa mga lalaki dyan, kapag may gusto kayo, huwag kayong manligaw kasi antayin nyo kasi kayo ang ligawan. Sus Maria naman, oh. Siya hindi marunong magpaturo po sa akin. Charot. hindi karamihan kasi TPZ, hindi sila marunong ng wala ba silang emotional intelligence? Like, hindi sila marunong manligaw. Karamihan nga ng mga lalaki hindi marunong manligaw. Alright guys, sa mga lalaki pong hindi marunong manligaw, mag-seminar po kayo sa akin 1,000 per hours. Ibahin na Pati po natin hindi na... nila alam paano yung sisimulan yung alam mo yun, paano sisimulan yung pakikipag-usap. Yung hindi ka matuturn off, yung unang buga pa lang nung sasabihin niya, turn off ka na kaagad. Guys, hindi nyo kasi kailangan magbigay ng topic. No, hindi nyo kailangan magbigay ng topic para may pag-usapan kayo. Oh. Daanin nyo kasi sa ano ba, yung sagi-sagi lang, ganun. 'Di ba? Yung matipong pag chinat mo siya, yung ano daw? 'Di ba? Kasi pagkatapos nun, maku-curious 'yan. Magre-reply. Ang reply mo ulit dapat bitin. 'Di ba? Maiinis 'yan. Ngayon, ano bang sinasabi, 'di ba? Wag yung unang chat mo pa lang, nag-telenovela ka na kaagad, Diyos ko. Maantok yung kausap mo. Dapat guys, daanin nyo lagi sa bitin. No? Pabitin, gano'n Pa-suspense, pa-mysterious. Hindi naman pa mysterious, di ba? Yung tipong masasabi mo, ano kayong meron sa kanya, ba't ganito makipag-usap to? Di ba? Yung kahit hindi kayo nag-uusap guys, personally, 'di ba, kahit nagbabasa lang siya, yung tipong yung chat mo kahit maiksi pero may laman. 'Di ba, yung binabasa niya pa lang yung ngiti niya todo, 'di ba? Yung binabasa niya pa lang pero siya nakangiti na, ganon. Oo, gano'n. Pangit kasi yung yung unang manliligaw ka tapos yung hindi pa kayo close pero nag-chat ka na ng napakahaba. Naku, tutulugan ka ng babae dong. Kaya sa mga wala pang alam, parang expert to. Mag-seminar po kayo sa akin, ha? Okay? Mag-seminar kayo kay TPZ. Madami kayong matututunan dyan. Hindi, joke lang. Baka maniwala sila. Hindi, joke lang yun, guys. Pero ano naman. So, sa lalaking magtangka, no? O manghahas loob kay Jessie, galingan mo. Kapag napaamo mo ito, ikaw na. Pero sa totoo lang guys, hindi naman para sa akin hindi naman po mahirap hulihin yung loob niya. Basta marunong ka lang makipag-usap. Hindi naman kasi yan ang panliligaw kasi guys, hindi naman yan kailangan sabihin na yung iba kasi iba eh. Hindi na ang panliligaw kasi hindi naman kasi daanin niya, hindi kailangang daanin sa sabihin mo na pwede ba ako manligaw? Para sa akin red flag yun eh. Hindi mo naman kailangang sabihin, iparamdam mo na kaagad. 'Di ba yung magugulat yun, parang tropa kayo. Pero iba na pala, 'di ba? Hanggang sa siya ba? Hanggang siya na magsabi na nanliligaw ka ba? Isa na 'yon. Kapag nagsabi siyang nanliligaw ka ba? Ito. Sabihin mo na agad, manhid ka ba?
Yan o, madami kayong matutunan yan kay TPJ na mga mga pick-up lines, mga linyahan. Ay, hindi, joke. Hindi totoo, guys. 'Di ba? Basic lang yan, guys. Kasi kapag kinausap mo yan tsaka sa guys, sa isang relasyon, pangit yung makipag-usap ka ng napakatagal. Tsaka 1 hour. parang Okay na yun. din, TPJ, di ba dapat kailangan alamin mo din yung mga, parang yung mga nakaka-turn up sa mga babae, pag sinabi mo to, dapat kumbaga, aralin mo muna talaga, hindi yung banat ka lang ng banat. Mga sasabihin. Ako kasi hindi ko inaaral eh. Nilalaro ko. Well, depende naman yan sa ewan ko, iba-iba naman kasi gusto ng babae, kaya Hindi kasi Jessie, no? Halimbawa kung ako may gusto sa isang babae, bago ko iparamdam sa kanya o bago ko iparamdam sa kanya yung intention ko, alam ko na kung ano yung background niya. 'Di ba? Para sa akin kasi hindi na kailangang aralin yun eh. Kasi nga, kung gusto mo siya, ibig sabihin, alam mo na ang lahat sa kanya. 'Di ba? Ibig sabihin nun, interesado ka. Tama? Kung gusto mong manligaw, kung may nagustuhan kang isang babae, ibig sabihin nun, kung totoo ka, alam mo na ang lahat sa kanya. So, hindi mo na kailangang aralin yun. totoo naman. All the way na yun eh. Dapat kasi din talaga, bago ka manligo, dapat alamin mo muna kung talagang gusto ka din. Parang di ba, dapat mapipil mo rin yan kung gusto ka din. Ay, Kasi, hindi. Para sa akin, hindi. Kasi pag gusto mo yung isang tao, dapat gusto mo lang siya. Dapat hindi ka mag-worry na dapat magugustuhan ba ako nito? No. Kasi kung gusto ka niya, desidido ka. Kung gusto mo siya, desidido ka. Lahat naman gagawin mo, di ba? So, dapat hindi ka magmamatter doon na, ay, magugustuhin kaya ako nito. Dapat gawin mo lahat. karamihan kasi ng mga Hindi. nakakausap ko na lalaki, ganun sila. Like, parang bago sila manligaw, parang inaalam muna nila kung parang type mo sila. Ay, thank you! Thank you, sir! Which is mali. Para sa akin, mali yun. Thank Kasi you. kapag ganun kasi yung iniisip mo, parang tinanggalan mo na ng pag-asa yung sarili mo. Thank you, sir. So bakit ka pa, 'di ba? Anong silbi ng pagkagusto mo sa kanya o interest mo sa kanya kung ganun lang din naman ang iniisip mo, Thank you. 'di ba? Hindi niyo kailangan mag-worry, guys, kung magugustuhan mo kayo o hindi. Kasi kung gusto mo siya, gagawin mo lahat para magustuhan ka niya. Hindi yung tatanungin mo sarili, magugustuhan kaya ako nito. Depende yan sa gagawin mo. O depende yan sa performance mo. Effort. Di ba? Pero karamihan kasi laging ganun yung pero kaya na ganun yung Hindi pa kasi karamihan sila na nag-seminar. Wala nga, i-seminar mo nga, TPJ. Naku, baka man mag-seminar sa akin, daming manligaw sa'yo. Tapos lahat napasagot Kaya ka. Oh. nga, hindi ko kasi alam. Ba't kasi ganun? Ay, nako, talaga. Oh. Meron namang lalaki kasi na hindi talaga marunong magsalita. Oo, meron naman. Thank Guys, you. kapag kayo nang ligaw, huwag yung sabihin na, ay, pwede ba ako manligaw? Huwag ganon, no? Simpleng lang ba? Pero much better, guys, na tahimik ka lang. Tahimik ka lang na pinaparamdam mo. Tama. Yun talaga yung mas effective na way. Yung hindi ka na, yung tipo nga, hindi ka naman na kumikibo, pero kusang pinaparamdam mo sa kanya na ganun pala yung nararamdaman mo sa kanya. Antayin mo. Hindi naman kasi yan, hindi naman kasi yan na computer na pag isang pindot mo, makikita mo agad yung resulta, di ba? Mabagal, pero sure naman yun, nauusad yun. Ayusin mo lang. Tama. Yung tipong wala kang ginagawa, di ba? Tahimik ka lang. Kung kaya mong daanin sa simpleng galawan, edi masaya. Last na to Jessie. Thank you. Sumaya ba kayo, guys? Ilang viewers mo, Jessie? Wala. Kanina 400 to ngayon 250 na lang Tahimik na biglang tatawa.
Binibilang niya yung bangs niya, guys. Makita mo yan sa live siya, ganyan siya. Kaya nga, naiirita kasi ako sa bangs. Ganyan Kaya sa ako bangs. ginaganon. Pag ikaw nanonood, mabibilang mo din eh. Isa. Sige, ganyan. Tapos, Sorry naman. pagkatapos niyang iganyan, guys, so, tapos hahawiin yan. Ganun. Tapos pag Alam na eh. kapag nainis yan, guys, babalik niya na dito. Ganyan. Isa, dalawa, Ay, ang galing mo. Alam mo, hindi ko mga gusto. tapos ibabalik niya na naman yan dito. Mannerism ko na yung magawak ng bangs. So, sige, ganyan yun. Hindi naman naabot dito yung bangs niya. Tapos babalik na naman dito. Bibilangin niya naman ulit ba? So, tumitingin pa siya doon, no? Wasted. Tawang-tawa si G. Ako curious ako eh. Ano ba to siya? Sabi nila, ako nang hahawi sa bangs mo. Okay, kailangan ko ba ng tagahawi ng bangs? I don't Diba? think. Mahaba buhok niya dati, guys eh. Tapos nagpagupit. Sabi niya, kailan ba kaya haba to? Diksi eh. Stress. Diba? Ba't gano'n kayang babae, no? Hindi kami nakokontento eh. Alam niyo guys, yung yung babae, kapag nakisama ka sa babae, parang nagkutsara ka ng sabaw. Gamit ang tinidor. Paano daw yun? Nabilang mo ba yung bangs mo? Panoorin nyo, guys, kapag, mahaba buhok. Panoorin nyo kapag nag-live yan. Content niya Uy, bangs. kayo manood sa live ko. Hindi ka lang manood. Dapat ilagay mo sa mo dun sa yung bago pumasok yung yung viewers mo, ilagay mo. Welcome to my bangs. Sige. Sige. Gawin yung content niya. Eh. Ilalagay ko din sa Ilalagay ko sa Hindi. Kasi nadadaan ako sa live niya, guys, kasi 'di ba pag friend mo, lahat ng magla-live, pag scroll mo, makikita mo eh. Bagsakan mo. 'Di ba? Makikita mo lahat ng nagla-live. So madaanan ko yung live. Ito na naman, nagbibilang na naman siya ng bangs niya. Wag Yeah. na, wag mo na i-chismis. Sa utak mo na lang, wag mo na sabihin. Tapos wala man yan, guys, minsan lang eh, nagpipiki naman, wala hindi naman nagpapaakyat, 'di ba? So wala namang nag-a-up sa kanya kasi hindi naman siya nagpapaakyat. Kinakausap niya lang yung viewers niya. 5 sila, 6, 7, 10, 15, ganun. Ayoko Shout out on call. Sabihin ko sana sa viewers, akyat kayo guys, tulungan niyo si host magbilang ng bangs. Shit. Welcome to my 30 pieces bangs. Trend tayong bangs. Alam mo ba, minsan nakakatawa din yung mga nagko-comment. Oo, ilalagay ko na yan sa bago ako mag-live. Sa description. Kasalanan ko pa guys, so. Ilalagay Welcome dyan. to my bank. Sabi ko last na yun, ba't na-accept ko pa yun? Hindi, last na to. Hindi tayo nananalo guys, puro na kayo tawa ba? Pinagtripan mo yung banks ko, ha? Ganun talaga. Being a comedian, hindi sa totoo lang kasi, hindi ka maging effective na komedyante kung wala kang wala kang nasasagi. Alam mo yun? Hindi totoo naman. Pero ako naman, thankful naman ako na ganito yung content ko. Nakakaya ko naman i-handle yung kausap ko. Sabi ko nga kahit wala kang kwentang kausap, basta kausapin mo lang ako na bahala. Ano, Ali? Kaya Kung nga, hindi- wala nga akong kakwenta-kwentang kausap. Oo. Kung hindi ka sasaya, iiyak ka, ganun. Umiyak ka ba? Hindi naman ah. Oo, napigilan ko pa naman yung iyak ko. So may tanong ako. Nadadaan ka naman sa live ko. Anong masasabi mo sa live ni 2.0? Ay, yung sorry. Sa'yo? Hindi. Ano? Dito sa kapitbahay namin. Masaya sa live mo. Like, mapapastay ka talaga. Kasi siya, nakakatawa. Funny yung live mo. Hindi naman masyadong foul. Ha? Hindi naman masyadong Kasi foul. napapascroll ako sa mga videos mo eh. Nakakatawa talaga siya.
Kahit i-check nyo guys, yung mga viewers ko dito, i-check nyo yung mga videos na nakakatawa talaga. Tapos may mga matututunan din kayo sa mga words of wisdom na. Well, always. I love you. Diba kasi, syempre, Hindi kasi ano kasi bibigyan mo ikaw- ang sabi kasi nila, napakasuplado daw ni 2.0. Totoo ba? Hindi naman. Kasi, di ba, ang dami mong nakakausap ng mga tao. Kumbaga, iba-iba yung mga nakakausap mo. Na-apply mo din yun sa ba, sa mga nakakausap mo na ganun yung problema. Nasi-share mo din yung yung mga experience ng mga nakausap mo dati sa bagong nakaka-experience mo. Hindi kasi, sabi ko kanina, hindi ako chismoso, pero binabawi ko na. Chismoso kasi ako. Kaya nga, katulad ngayon, Sabi niya guys kanina, hindi daw siya magsasalita, pero marami na siyang sinabi. nakakagusit ka kasi hindi na ako makipag-piging sa'yo. Diba? Hindi ano, napapagsalita ako yung ng tipong mga hindi dapat magsabi. chismosong tao, pero in a right way. Kumbaga, mahilig ako makinig sa problema ng iba, pero hindi ako nangingialam. Because I want to learn from them. Kasi gusto ko lang na yung problema nila manamnam ko para someday kapag dumating sa buhay ko, alam ko. 'Di ba? Sabi ko nga sa live ko, hindi lang kayo ang natututo. Same with me, guys. 'Di ba? Meron kayong napupulot na aral, natututo kayo. Ganun din ako. 'Di ba? Meron din minsan na napapaisip ako na ay totoo, mali din pala ako. Ganun lang 'yun eh. Pag alam mo sa sariling PJ, ha? minsan nakikinig ka din sa parang correction ng ibang tao sa'yo. Alam ba? Yes, of course. Hindi ka naman nagagalit. Hindi naman sumasama loob mo. Hindi, ba't ako masasama yung loob ko kung alam ko naman yung totoo at mali ako? Sabi ko nga, saying sorry, hindi ibig sabihin mali ka. Hindi rin ibig sabihin na nagsabi ka ng sorry ay tama siya. 'Di ba? Saying sorry for me is a sign of respect. 'Di ba? Ang pagsabi ng sorry para sa akin, respeto 'yon. 'Di ba? Halimbawa, may problema, 'di ba? Ano ba namang mag-say sorry ka, 'di ba? Para matapos na. Thank you, Berto. Tama, mali. Yung iba kasi kapag nagsabi na nag-sorry, ibig sabihin, sinasabi nila sa sarili nila, ay mali siya kasi siya nag-sorry. No. Ang pagsasabi ng sorry, guys, respeto 'yon. Para matigil na kung ano man ang merong hindi Thank you, pagkakaintindihan. 'Di ba? So, ganun pa man, I would like to say thank you, Ma'am Jessie. No? Thank Naging you. part ka ng aking live tonight. No? Welcome. Naway may natutunan sila. No? At napangiti kita kahit sa maiksing oras. Okay. Thank you. Thank you so much, Ma'am Jessie. Bye-bye. Bye-bye.